For what which befalleth the sons of men befalleth beasts, even one thing befalleth them, as the one did, so did the other. They have all one breath, so that a man hath no preeminence above a beast, for all is vanity. All go unto one place, all are of the dust, and all turn to dust again. Who knoweth the spirit of the man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth? Wherefore I perceive that there is nothing better than that a man should rejoice in his own works, for that is his portion. For who shall bring him to see what shall be after him? Ibig sabihin nito, may pagkakapantay-pantay sa harap ng kamatayan. Kapag sinabi na pareho ang tao at hayop dahil pareho silang namamatay, hindi ibig sabihin na wala namang halaga ang tao. Ang punto lang naman neto sa physical na aspeto, pareho lang ang lahat. May hininga, nabubuhay, at namamatay. Ang kamatayan ng great equalizer. Mayaman man o mahirap, matalino man o hindi, lahat ay babalik sa alabok. Pinapakita din nito ang limitasyon ng tao. Kahit gaano tayo katalino o kalakas, hindi natin kayang takasan ng kamatayan. Kaya kung ang pagtingin natin sa buhay ay puro material lang, gusto mo ng pera, posisyon, tagumpay, mauuwi ito sa vanity o kawalan ng kabuluhan dahil lahat ng ito ay pansamantala lang. Lagi niyong tatandaan na lahat ay pupunta lang sa iisang lugar. Sa lupa, syempre. Mula tayo sa alabok at babalik din tayo sa alabok kapag namatay. May tanong din na sinabi sa talata 21 natin na sabi niya, sino bang nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? Wala, di ba? Ibig sabihin, walang taong lubos na nakakaalam sa hiwaga ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Limitado lang tayong mga tao. Hindi natin alam lahat. May mga bagay na nasa kamay ng Diyos at lampas sa ating pangunawa. Pinapaalala na din nito na yung kababaang loob o maging humble tayo dahil hindi tayo ang may huling salita tungkol sa buhay at kamatayan. Hindi natin alam kung anong mangyayari pagkatapos nating mamatay. Mas mabuti daw na magalak ang tao sa kanyang ginagawa at sa bunga ng kanyang paghihirap dahil iyon ang bahagi niya habang siya ay nabubuhay. Wala na kasing makapagsabi kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Hindi porket sinabing magalak ang tao sa kanyang gawa, hindi yun simpleng mag-enjoy ka lang, ganon. May malalim na kahulugan to na dapat gampanan natin ang maayos ang responsibilidad natin, pahalagahan natin ang buhay natin, magpasalamat sa mga biyayang meron tayo ngayon. Sinasabi dito sa binasa ko sa inyo na ang tunay na kahulugan ay hindi matatagpuan sa panlabas na bagay o sa mga material, kundi sa tamang pananaw, pagkilala sa limitasyon nating mga tao, at saka syempre pagtitiwala pa rin sa Diyos dahil siya ang may alam ng lahat.